Mga tol, binisita ni Senator Risa Hontiveros kasama si PCG Commodore J. Tariela etong Kalayaan Island dito sa Palawan. At papalapit pa lamang daw sila mga tol, napakarami ng mga radio challenge at notification ang kanilang natanggap. At isa na doon mga tol, ang notification, text notification na nagsasabing, "Welcome to China." Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, manonood tayo ng balita mga kapatid, samahan ninyo ko. Ito'y mula sa 24 oras ng GMA Integrated News. Again mga kapatid, tayo'y manonood lamang po ng balita. Tapos magbibigay tayo ng reaksyon, magbibigay tayo ng komentaryo dito sa isang pangyayari kung saan ay nasaksihan mismo ito ng ating senador, na sana nga nasasaksihan din ng iba pa nating mga senador no? Dahil si Senator Risa Hontiveros kasama si PCG spokesperson to the West Philippine Sea, o for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ay binisita itong Kalayaan Island ng Palawan. At nakatanggap sila ng radio challenge, ng notification malapit doon sa artificial island mga kapatid ng China na itinayo rito sa loob ng ating West Philippine Sea. Merong notification, text notification na nagsasabing welcome to China. No? Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako again. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman po ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Nasa 279,000 na po tayo. Okay, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Bumisita at nangmusta sina Senator Risa Hontiveros at PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa mga taga-Kalayaan, Palawan. Ang reaksyon naman ng kanilang alkalde sa mungkahing ipamigay na lang ang bayan, alamin sa pagtutok live ni Rafi Tima. Rafi. Ivan Pia, papalapit pa lamang yung aming sinasakyang aeroplano ng PCG Lulan, sina Commodore J. Tariela at Senadora Risa Hontiveros dito sa Isla ng Pag-asa, ay sunod-sunod na yung aming natanggap na mga notification at radio challenge mula sa katabing artificial island ng China sa may Subi Reef. So yun nga mga kapatid, no, papalapit pa lamang daw yung kanilang sinasakyang eroplano ay sunod-sunod na yung mga radio challenges at notification mula doon sa kalapit na artificial island. Again mga kapatid, pag sinabing artificial island, yan ay gawa lamang. Dating tubig lang yan, as in, tubig lang yan na tinabunan ng lupa, ginawang isla at illegal. No? Kasi mga kapatid, lalo-lalo na kung yan ay itinayo sa bakuran ng iba. No? So dito ay naka-receive sila ng mga notification at saka ng mga radio challenge. Sabi nga gano'n ni Commodore J. Tariela, kung naaalala ninyo, iniimbitahan niya yung iba pang mga senador na sumama. Eto, nagpunta sila ng Pag-asa Island. Ang kasama rito si Senator Risa Hontiveros. Maliban pa ito sa pagpasok ng mga text notification na welcome to China. Yun no, may text notification pa, akalain mo yun. Subi Reef. Maliban pa ito sa pagpasok ng mga text notification na welcome to China. Lahat yan narinig at nakita ng mambabatas. Welcome to China mga tol. So yung lugar na yon ay para sa China, is part na yon ng kanilang bansa. Welcome to China na nga di ba? Papunta sila na Pag-asa Island, may sinabi ng welcome to China. Nagtungo sina Senadora Risa Hontiveros at PCG spokesperson Commodore J. Tariela sa Kalayaan Municipality para makita ang kalagayan ng lugar at magbigay ng ayuda, magpahayag ng pakikisa sa mga residente ng Pag-asa Island. Sa kanilang pagharap sa mga residente at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan, ipinaalala ng mga opisyal kung bakit matibay ang pinangahawakan ng bansa sa islang ito, bagamat nasa labas ito ng exclusive economic zone ng bansa. Well, nilinaw naman na yan Hindi ko alam kung meron parang hindi nakakaintindi at hindi nakakaunawa. Ang ating karapatan at pagmamayari dito sa Pag-asa Island ay hindi nakadepende kung ito'y nasa loob o nasa labas ng ating EEZ.
Okay? Hindi dun yan nakadepende mga tol. Pag-aari natin to at meron tayong karapatan dito dahil unang-una meron tayo ritong effective occupation, which is yun ay pinakamatimbang o mas matimbang sa international law para kilalanin kang nagmamay-ari ng isang lugar. Sa unang pagbisita ni Ontiveros sa isla, namigay ang kanyang grupo ng ayuda at may dala rin silang medical team at mga gamot. Nakita rin niya kung gaano karami ang mga Chinese Maritime Militia na halos nakapaligid sa isla, bukod pa sa mga nabuhalang barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Well, sabi nga parte na ng China yan eh. Welcome to China na ngayon na-receive nila eh. Sa pagbalik ng mamabata sa Puerto Princesa, dumaan ang PCG aircraft sa Mischief Reef at Tayungin Shoal kung saan nakasadsad ang PRP Sierra Madre. Nakausap ng senadora ang mga sundalo nakaistasyon sa barko sa pamamagitan ng radyo. Ang alkalde naman ng Bayan ng Kalayaan, natawa na lang daw sa suhestyon na ipamigay na lang ang kalayaan para hindi na maging komplikado ang sitwasyon sa lugar na ito. Narito ang kanilang mga pahayag. Well, ang sabi naman dyan ni Senator Marcoleta, yun daw ay misinterpreted. Diba? At minamali daw para, alam niyo na, magkaroon ng kung ano man. Pero ayon naman sa iba, ito hindi galing sa akin. Ayon dun sa mga nababasa ko at ayon sa mga naririnig kong balita na hindi ko na nga tinatapik dito eh. Pero ngayon pag-usapan natin, ayon naman sa iba, ang pagkakasabi daw ni Senator Marcoleta is ano bang ipagpapatayan natin dito? Diba? Sabing ganun mga tol. Well, kayo na lang din bahala, humusga doon, okay? Talo na tayo ulit dito. Pero kami po dito, okay lang sa amin yun. Kailangan namin unawain. Pero mas maganda pumunta sila at masaksiyan lang, hindi lang yung marinig nila sa mga balita, lalo na paliwanag ng ating mga dignitaries, no? Mga experts sa maritime law. Maunawaan nila na ang pag-asa ay atin. Alam niyo naman po na nakakatanggap ng mga text messages sa Welcome to China. Alam niyo na rin yung mga radio challenges. Pero anong difference na na-experience niyo mismo? Ibang klase pa rin. Makita mismo sa cellphones ng mga kasama namin sa Philippine Coast Guard plane. Yung lumalabas dun sa upper left ng cellphone monitor, yung Chinese characters at yung mga text messages na welcome to China. Galing no? May ganun sila. Parang ano yan eh. Siguro meron silang device na kahit na hindi siguro nila alam yung cellphone number mo, ganyan-ganyan, kaya nilang magpalabas doon sa mga cellphones natin ng mga ganyan mga bagay. Welcome to China. Pero isipin mo, papunta ka pa lang sa Pag-asa Island which is napakalayo pa niyan mga tol mula sa China. As in, napakalayo pa mula sa China. Pero makaka-receive ka na agad ng mga notification sa cellphone mo mismo na welcome to China. Chinese characters at yung mga text messages na welcome to China. Totally unacceptable. Para ang China na lang ang hindi pa nakatanggap ng memo. Kaya text sila ng text ng ganyan at radio challenge sila ng radio challenge habang kami po ay palipad dito. Well, gaya nga ng sinabi ng ating mga unang nagsalita, nandirito tayo, atin ito, at gumagana ang isang lipunang Pilipino dito sa Pag-asa Island. Kami po ay nandito para manindigan na ang Kalayaan Island Group kahit kailan ay hindi namin iiwan, kahit kailan ay hindi namin ipamimigay at magsasama-sama tayong tindigan ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. My governance. What if pro-China ang susunod na maging presidente? No? Tapos ay hindi na mag-utos na tigilan na ng Coast Guard yung pagpapatrolya. Pwede yun eh. Kasi kung naaalala ninyo, alam ko binigyan natin to ng reaction dati. Parang ipinag-utos ata ni dating Pangulong Duterte yung nabawasan yung pagpapatrolya. Hindi ko alam mga kapatid, search na lang kung naaalala ninyo. Ako kasi may naaalala akong nagawa na natin yan ng reaction dati. Na parang ipinag-utos niya na hindi man alisin pero bawasan yung pagpapatrolya. Paano kung hindi na masyadong pinapansin o papansinin ng susunod na magiging presidente yung tungkol dito sa Kalayaan Island o dito sa KIG sa Pag-asa Island? Pero alam ko mga kapatid, pag ginawa yun ng susunod na presidente, pwede siyang makakasuhan nun pag gano'n ang ginawa niya kasi pinitawan niya yung isa sa mga teritoryo natin, di ba? My enforcement, my infrastructure, my basic services, my local
government, my schools, my civilians, my lahat ng component, kumpleto po. No question about it. The Philippines has effective governance and ownership of the municipality of Kalayaan, especially Pag-asa Island. Atin po ito. Okay mga kapatid, eto. Hindi ito tungkol sa politika ha. Hindi ito tungkol sa, ayan, iboto nyo itong mga politikong to na sumusuport. Hindi ganun mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin dito is yung karapatan at soberanya natin dito sa Pag-asa Island. Which is yan ay narinig din naman natin sa iba pa nating mga senator. Kahit na yung ibang mga senator na nagtatalo-talo sila, 'di ba, sa debate dito sa sa Senado. Pero iisa lang din naman ang pinaniniwalaan nila. Wala namang nagsabi, wala naman ako narinig na kay IG hindi atin 'yan. Wala naman ako narinig na ganun. In fairness mga tol, wala ako narinig na ganun. Ang sa atin lang mga tol, no, hindi ito tungkol sa politika. Yan ang aanin ninyo. Etong channel natin mga tol, hindi ito tungkol sa politika. Ang goal natin mga tol is maipabatid no sa ating mga kababayan, sa mga Pilipino, na hindi tayo nakikipag-away sa China, hindi tayo kumbaga gumagawa lang ng dahilan para magalit ang mga tao sa China kasi anong purpose no, di ba? Anong mapapala natin nun? Ang sa atin lang mga tol, kailangan is magkaisa tayong mga Pilipino at sana matuto na tayong lahat. Kasi malapit na, malapit na mga kapatid ang susunod na eleksyon. Nasa ating mga palad ang kinabukasan mismo ng ating bansa, ng ating mga isla. Kung ito ba'y ibibigay ninyo o ipapaubaya na lang ninyo sa mamumuno sa atin sa susunod na willing ibigay para lang daw sa kapayapaan, o talagang ipaglalaban ito at magpapalakas tayo at kukuha tayo ng ibang kakampi para sa kapayapaan pa rin naman. Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.